afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa pagtatapos natin sa kasalukuyang taon ng liturhiya, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Siya'y hinirang na hari sapagkat sa pamamagitan niya, nagtagumpay ang buong sangkatauhan laban sa kasalanan at nakamit nito ang kaligtasan. Dumalangin tayo sa misang ito na makasapit tayo sa piling ng Diyos nating nasa langit kung saan siya'y naghaharing magpakailanman. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magtayo po tayong lahat. Umpisahan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyo lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilaw mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang ginapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ito ang sinasabi ko na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi daraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoon aking pastol, hindi ko magkukulang. Ako'y pinahintay sa mainam na pastulan. Ng Diyos, hindi ako magdaraho. Na batisan. Ibigyan niya ako ng iyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis at iyong inaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa saan habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalali at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa ikalawang pagbasa, sa kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos,
malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Pagpalain dumarating sa ngalan ng puon natin, paghahari kanyang angking. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukodin niya, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa harian na inihanda para sa inyo. Mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako ay may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan na walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid
ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng isang magandang hapon. Palakpakan po natin ang Panginoon. At muli po palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang Hari ng Sanlibutan. Ngayon nga po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kabisahan ng pagkahari ng ating Panginoong Yesus sa Sanlibutan. Christ the King. At ito ang pinakahuling linggo doon sa ating kalendaryo bilang na liturgical calendar. At ito ay tinuturo din sa atin na tunay nga sa wakas, sa katapusan, ay wala tayong ibang masisilayan. Wala tayong ibang makikita at tatanawin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nakaupo sa kanyang trono, sa kaharian sa langit. Dahil tunay nga na si Jesus ang ating hari ng langit at ng lupa. Kaya parang doon po tayo patungo. Yun ang ating pupuntahan, yun ang kahulugan ng paglalakbay natin sa buhay natin. At dahil si Kristo ang ating hari, ibig sabihin tayo na mga nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya ang Kanyang pinagaharian. Kaya nga ang tanong, sino ba itong Kristo na sinusundan natin? Oo, meron na tayong pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Meron na tayong mga natutunan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ngayon, sa ating Ebanghelyo, ay meron muling pagpapakilala, no? Ang ating Panginoong Yesus sa atin kung paano tayo ay makikisalamuha sa Kanya. Una, ang ating Panginoong Yesus, siya ang hari na walang tahanan. Si Jesus ang hari na walang bahay. Maaalala natin nang ang ating mahal na inang si Maria ay nagdadalang tao nung kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan, ang ating Panginoong Yesus. Nung kagampan na ng kanyang panganganak, ano nangyari? Wala silang matuluyan. Walang tahanan na matuluyan ang ating Panginoong Yesus. Kaya nag-ikot-ikot sila. At saan sila napunta? Sa isang sabsaban. Alam natin kung ano yung sabsaban. Ito ang lugar para sa mga hayop. Doon ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Isang hari na walang tahanan. Si Jesus ay isang hari na walang tahanan dahil siya ay nag-umpisa ng tinatawag natin ng public ministry. Yung kanyang pagpapahayag at pagpapakilala tungkol sa kanyang sarili. Sa kabila ng dami ng kababalaghan na ginawa ng ating Panginoong Yesus, wala siyang tahanan. Ibig sabihin, hindi siya tinanggap ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng mga matatanda ng bayan. Sa kabila ng mga pagpapagaling niya sa mga may sakit, ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga bingi ay nakarinig, at marami pang iba, maging ang mga patay, ay nabuhay ng ating Panginoong Yesus na palayas ang mga inaalihan ng masamang espiritu. Wala pa rin puwang sa buhay ng mga tao ang ating Panginoong Yesus. Hindi nila tinanggap na si Jesus ang Mesiyas. Kaya si Jesus ang hari na walang tahanan. Kaya mga kapatid, nawa si Jesus bilang ang ating hari ay magkaroon ng tahanan ngayon sa ating mga puso. Ipinapaalaala na sana ay huwag tayo matulad sa mga tao na sa kabila ng kanilang nakita at nakasalamuha si Jesus nang siya ay nagkatawang tao, ay hindi tinanggap, nawa ay huwag tayong mahulog sa parehong pagkakamali. Buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating buhay, at hayaan natin na si Jesus ang hari ay manahan sa ating mga puso. Pangalawa, si Kristo ang hari na hubad. Si Kristo ang hari na hubad. Sa paanong paraan? Una, si Jesus ang hari na hubad dahil hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos.
nang siya ay nakapamuhay at naging tao katulad natin. Di mo ba? Alam natin na si Jesus ay anak ng Diyos, pero hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at niyakap ang ating buong pagkatao, lahat-lahat maliban sa kasalanan. Kaya si Jesus ay haring hubad dahil siya ay naging tao katulad natin. At bakit ganoon? Tanda ito ng pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Ganon kadakila ang pagmamahal ng Diyos para sa atin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ay inialay niya ang lahat-lahat ang kanyang buhay para sa ikaliligtas natin. Kaya nga, si Jesus ay hari na hubad. Pero kasama nito, pangatlo, si Jesus ay hari na makapangyarihan dahil sa pagmamahal. Sabi nga natin, di ba? Love conquers all. At pag sinabi natin pagmamahal, ang pagmamahal ay hindi lang nalilimitahan sa feelings and emotions. No? Sabi nga, love is not just a mere sentiment or feeling. Dahil kung ang ating pagmamahal ay nakabase lang sa ating nararamdaman, ay pabago-bago po yan. Di po ba? Pagkagising mo sa umaga, masaya ka. Pero maya-maya malungkot ka na. O naiirita ka na, kaya mainit na yung ulo mo. Sa dami ng trabaho na ginagawa, napagod ka na. Kaya umiksi na ang iyong pasensya. Depende sa kung ano ang nararamdaman. Kaya pagdating sa pagmamahal, ang pagmamahal ay hindi lang feelings dahil ito ay pabago-bago. Kasi kung ang pagmamahal din ng Diyos ay nakabase sa pakiramdam lang, at kung matigas ang ulo natin, ay malamang pinarusahan tayo ng Diyos. Sa tig tayo nagkakasala, siguro pinahihirapan na tayo dapat ng Diyos. Pero hindi. Si Kristo na hari ng sanlibutan ay pinadala sa atin upang tayo ay maihango sa kadiliman ng kasamaan at ng kasalanan. Na sa kabila ng ating paulit-ulit na pagtalikod sa Diyos dahil sa kasalanan, ay gumagawa pa rin siya ng paraan para tayo ay maibalik sa kanyang piling. Love conquers all. Kaya kung ang pagmamahal ay hindi lang nararamdaman, hindi lang feelings, hindi lang emotion, hindi lang sentiment, ano ang pagmamahal kapag ito ay totoo at tunay? Love is willing the good of the other person. Ang pagmamahal kapag ito ay totoo at tunay, wala itong ibang nilalayo na dinanais, kundi ang kabutihan ng taong minamahal. Ganoon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala siyang ibang ginangad, kundi ang tayo ay mapabuti, maibalik sa liwanag, at sa katapusan ay maging kanyang kaisa at kapiling doon sa tahanan sa langit. Ganoon ang pagmamahal ng Diyos. At ito ang pagmamahal na nais niya na ating tanggapin, at pagmamahal na nais niya na ating maging pundasyon sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya maunawaan natin ang pahayag sa ating ebanghelyo para sa linggong ito, na sa pagdiriwang natin ng dakilang kapisahan ng pagkahari ng Panginoong Hesus sa sanlibutan, ipinapaalala niya sa atin na makikita natin siya na naghahari sa tuwing tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Hali kayo, mga pinagpala at kinalulugdan ng aming Ama. Bakit? Bakit sila naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Anong ginawa nila? Sapagkat pinakain ninyo ang mga nagugutom, pinainom ninyo ang mga nauuhaw, pinatuloy ninyo ang mga dayuhan, binigyan ninyo ng masusuot ang mga walang damit, dinalaw ninyo ang mga may sakit at ang mga bilanggo. Makikita natin ang paghahari ng Diyos sa tuwing tayo ay tumutulong, sa tuwing tayo ay nagbibigay. Kung maalala po ninyo, last Sunday ay tinawag natin itong World Day for the Poor. Pangdaigdigang araw para sa mga mahihirap. At ano yung tema? Stretch out your hands to the poor. Buksan ninyo ang inyong mga palad para sa mga mahihirap
at nangangailangan. Ito ay hango sa aklat sa Lumang Tipan mula kay Propetang Sirach. Si Sirach, noong mga panahon na yon, ay dumaranas ng malaking problema. Kasalatan sa buhay, walang-wala siya. Wala siyang pera, wala siyang kayamanan. Ang dami pang problema ang bumabagamag sa kanya. Kaya nanalangin siya sa Panginoon. Anong kanyang ipinagdasal? Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan na mapagtagumpayan ko itong pagsubok sa buhay. Ang ganda po ng dasal niya, no? Lord, grant me wisdom. Hindi niya sinabi, Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, bigyan mo ako ng kayamanan. Lord, sana mawala na itong lahat ng problema ko na ito. Isang pitik lang, isang iglang, wala na. Pero he prayed for wisdom, karunungan. At anong tugon ng Diyos sa kanya? Karunungan ng Diyos. The wisdom of God. Sa naghihirap na si Sirach, anong kanyang sinabi? Tulungan mo ang mga mahihirap. Pag-isipin natin, wala na nga siya. Wala na nga ako, Lord. Tapos tutulong pa ako sa mga mahihirap. Ano pang matitira sa akin? But that is the wisdom of God. Para maging magaan ang buhay natin, maging bungas palad tayo sa mga nangangailangan. Meron pong activity sa inyo. Isarado nga po ninyo yung kamay ninyo ganito. 2. Kaya niyo po bang panatiling naasarayan isang araw? Siguro kaya, pero madali po ba? Ang hirap po, di ba? Mamaya, kahit ilang minuto lang, mamaya nangangawit na po kayo kasi niya ng buksan. Di ba? Ganun ang buhay kapag tayo ay sarado ang kamay. Mabigat. Kapag ikaw ay madamot, mahirap, di mo ba? Pag sarado yung kamay, hindi ka komportable. Hindi magaan ang buhay. Pero subukan niyo mong buksan yung palad ninyo. Kahit maghapon magdamag, nakabukas. Di ba relax lang po? Madali. That is the wisdom of God. Stretch out your hands to the poor. Oo, may pangangailangan tayo. Oo, may kasalanan tayo minsan sa buhay. Pero hindi pa rin yan handang para tayo ay mayroong maibigay. Di mo ba? Last Sunday ay tinawagan din po tayo para tulungan yung mga kapatid natin na nasalanta ng mga bagyo. Di po ba? At tayo ay nagbukas ng ating mga palad at tumulong sa kanila. Nagpapasalamat tayo kasi sa awa ng Diyos ay wala pong sakuna na sumasalanta sa atin dito sa lugar natin. Pero hindi po tayo dapat manatili doon. We still have to open our hands para naman po maging magaan ang paghihirap na pinagdaraanan ng mga kapatid natin na ngayon ay dumaranas ng pagsubok ng kasalatan sa buhay. That is the wisdom of God. And that is also love in its truest sense. Willing the good of the other person. Ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Walang ibang nilalayon, walang ibang hinahangad, kundi ang mabuti. Kaya nga mga kapatid, nakikita natin si Kristo na tunay na hari ng sanlibutan sa mukha ng mga dukha at ng mga nangangailangan. Kaya wag po tayong maging bulag. Wag po tayong maging sarado ang kamay na matugunan ang pangangailangan ng mga nagugutom, ng mga nauuhaw, ng mga walang matuluyan, ng mga walang damit, ng mga may sakit, at ng mga bilanggo. Dahil dito tayo tunay na magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dito natin tunay na mapapatunayan na si Jesus na hari ng sanlibutan ay naghahari sa ating mga buhay. Buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating buhay, at hayaan natin na maghari si Jesus sa puso, sa buhay natin. At ang kanyang pagmamahal nawa, ang ating maging inspirasyon at pundasyon ng ating pagmamahal at pagtugon sa pangangailangan ng mga may hirap at nabibigatan sa buhay. Kaya mga kapatid, patuloy natin idalangin, Jesus, aming hari, hari ng sanlibutan, maghari ka sa aming buhay. Magsitayo pang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakot ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayang libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muling namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maiparating nawa ng mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Jesus sa mga tao na mapabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Matularan nawa ng mga pinuno ng aming pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga dukha ng buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maranasan nawa ng mga taong uhaw sa pananampalataya, lumalayo sa Diyos at nawawalan ng pag-asa sa buhay ang paghahari ng Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Mapanatili nawa namin lahat ang pagkakaisa at pagmamahalan upang patuloy na maghari si Jesus sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Catherine Laksama ng Makalaig, Emelita Capulong, Leonardo Lizala, Melchizedek Lizala, Levi Lizala at Paulina Romanban. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Sa katahimikan, idalangin natin sa Panginoon ang ating iba pang mga panalangin. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng inyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari. Siyang nabubuhay, kapiling mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Siupo po.
kayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa iyong pagkakasundo ng sangkatauhan. Inilulog namin ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghari ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay ng tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansilukok. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahat ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat may gawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa ikagandahang loob at kabanalan, sa indangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aming dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Baling Maria, na ina ng Diyos, at nakabiyak ng kanyang puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiyong naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At bilang isang pamilya na mahal ng ating Panginoon, sama-sama namin dasalin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin. Magbigay po kayo ngayon ng bati ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kung
Magsiluhod po. Para sa Imperata for Coronavirus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at sumitir na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumihingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen na pagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain na bibigay buhay, ay nagsusumamo kay sa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalan na sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Siyo po sandali. Ngayon din po ay ikalimang araw ng ating pagnonobena. Tama po ba? Para sa ating mahal na inang si Maria. Kaya naman patuloy po nating tinitignan ang kanyang napakabuting halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Si Maria ay ina ng ating Panginoong Jesus. Kaya batid din natin na kasama ng kanyang pananampalataya ay ang kanyang marugdog na pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Si Maria na nag-alga sa ating Panginoong Jesus at nagbahagi ng kanyang kaalaman at pananampalataya kung paano mamumuhay ng nang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman sa mga panahon na ito, na patuloy nating binabata ang banta ng takot at panganib ng pandemyang ito, ay narariyan ang ating mahal na ina na sa atin ay nananalangin at ang ating mahal na ina na ating huwaran kung paano natin haharapin ang pagsubok na ito ng may pananampalataya, ng may pagtitiwala at pagkapit sa Panginoon, higit lalo sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ang hari ng sanlibutan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. As clearly, Patnubayan nawa po kayo at laging ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kay taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mabuhay Kristong Hari ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus.